Welcome sa lahat sa Behind the Boom Episode 7. Kasama natin ngayon si Robert mula sa Fire Department Urban Search and Rescue. Salamat sa imbitasyon mga pare. Ako si Robert Sabova, Fire Captain ng Pasadena Fire Department. 22 taon na akong nagtatrabaho doon at kasali ako sa Urban Search and Rescue Program ng Istasyon 32 Pasadena. Kapag may car fishing, madalas tanungin kung bakit may X sa sasakyan. Kayo raw bang naglalagay nun? Tama ba? Oo, tama. Search marking system yan na gamit namin para malaman kung nasuri na ang sasakyan at hindi na uulitin ang pag-respond. Halimbawa, kung may sasakyan na hulog sa gilid ng kalsada tulad sa Angeles Crest, kami agad ang magresponde sa tawag na iyon. May mga oras na hindi na namin mabawi ang sasakyan dahil sobrang layo na nito. Maglalagay kami ng malaking orange na X sa sasakyan, na ibig sabihin nasuri na ang sasakyan at wala nang. Walang basta dadaan at magsasabing may sasakyan dito. Pag may X na, ibig sabihin nasuri at na-clear na ito. Tumutugon pa rin kami dahil minsan may bagong sasakyang nahuhulog sa gilid. Kadalasan, helicopter ang pumupunta at tumitingin. Alam na ng mga unit na rumirespond sa ganitong insidente na may sasakyan sa ibaba. Kaya tinitiyak lang nila kapag nakita yung malaking orange na X. Nagulat kami dahil sanay naman kaming mag-ahon ng sasakyan. Si Alex may sariling compartment sa rotator para sa hiking, rappelling at ibang gamit. Pero karamihan sa amin, sobrang dami talaga. Napansin namin na kahit 100 talampakan o 400 o 500 talampakan pa, umaakyat pa rin ang mga tao para humingi ng tulong. Bihira ako makakita na namamatay sa mga ganitong kaso. Profession mo talaga yan, di ba? Gaano kadalas kang makakita ng mga kasong namamatay? Nakakagulat, madalas din. Kapag may sasakyan tumilapon ng ganun kalayo, tiyak na matindi ang traumatic na pinsala. At minsan, sobrang swerte nila at mas matibay na talaga ang mga sasakyan na yon. Palagi ko yan sinasabi, yung bagong teknolohiya ng sasakyan. Nagbago na ang teknolohiya. Nung una akong natanggap sa trabaho, madalas kaming nag-e-extrication. Siguro isa kada 2 linggo sa 210 freeway. Marami na yon. Hindi ko na maalala kung kailan ako huling nag-extrication. May mga bumabangga pa rin sa freeway ng napakabilis. Pero literal na nakakalabas pa rin sila ng sasakyan. May particular bang uri ng sasakyan na madalas niyong i-extricate tulad ng SUV o kotse? Hindi ko nababanggitin ang mga pangalan. Lahat. Sa tingin ko, ang daming driver na hindi nakatutok sa daan ngayon. Nakakakita kami ng maraming Infinity. Ganun nga. At ang isang sasakyang hindi ko pa rin nare-respondehan na nakakagulat ay Tesla. Ang mga Tesla, parang palaging, alam mo yun, dahil sa laki ng baterya at bigat nito at kung saan ito nakalagay sa mga sasakyan na yon, hindi ko pa sila nakikitang, alam mo yun, tumutumba. Palagi lang silang umiikot. Dahil mabigat ang ilalim nila. Mabigat ilalim nila, oo. Kaya, alam mo, kamangha-mangha ang proteksyon. Kung isipin, may Tesla na ba tayong respondehan na nahulog sa gilid? Dalawa na ang narespondehan ko. Mga 300, 400, ginawa mo na pala. Naalala mo yung nahulog doon? Parang dam yun. Hinila ko palabas, parang pinalipad ko siya. Parang hindi pa ako nakagawa ng isa. Nakagawa na ako ng isa. Ako, nakalapag sa 4 na gulong. Hindi, kung ito ay tumaob. Kasi, alam mo yun, paglapag nito, ibig ko sabihin, yung posibilidad na tumaob ito dahil sa distansya. Hindi sila katulad ng pusa na laging paa ang lapag. May ginawa akong isa ilang buwan na ang nakalipas. Yun ang una kong pag-ahon ng sasakyan gamit ang bagong rotator na nakuha ko. Audi ito. Grupo ng lalaking mabilis magmaneho. Kahit itanggi nila, halata namang nagjo-joyride lang sila gamit Audi ng tatay nila. Walang galos kahit isa sa kanila pare. Ibang klase talaga ang German engineering ng kotse. May side at curtain airbags, pati lahat ng safety features. Bumaba sila ng medyo malayo at lahat sila umakyat pabalik na walang galos. Sa totoo lang, bumalik pa sila sa eksena, sakay ng isang SUV habang inilalabas ko yon, alam mo yon, para kunin yung mga gamit at ari-ariya nila sa loob ng kotse. At nandun lang sila, may mga kumot, alam mo yon, 2:00 na madaling araw, tinitingnan nila yung kotse na parang, pare, ang lupit nun. Kung ito ay parang sasakyan mula 20 taon o higit pa, lagi nilang sinasabi, dati, bakal ang mga kotse. At kasi sa mga ganong kotse, ikaw ang sumasalo ng impact, di ba? Oo. Samantalang yung mga bagong kotse, may crumple zones na. TC, at agad silang na-declare na total wreck. Pero yung mga kotse ngayon, dinisenyo na talaga. Di alam ng karamihan na may crumple zones at safety features ang mga kotse. Madalas, wasak man ng kotse,
ligtas pa rin ang tao. Sa tingin ko, ang pinakamadalas kong makita sa mga aksidente ay injury mula sa pag-deploy ng airbag, lalo na kapag hawak nila ang manibela. Kapag nag-deploy ang airbag, hindi laging nababalian, pero kadalasan may matinding gasgas dahil sa bilis ng paglabas nito, pati seatbelt na humahawak sa kanila. Karaniwan, may sugat sila dito at yun din ang reklamo nila, masakit ang seatbelt o may marka dito. Kaya nakakabilib talaga ang kaligtasan ng mga sasakyan ngayon. Maganda yon para sa kaligtasan natin, pero tulad ng sabi ko, may mga nagrereklamo pa rin na hindi daw matibay yung mga kotse ngayon. May kapalit talagang hindi maganda to, di ba? Kaya nga may insurance para maayos ang kotse. Walang insurance na makakaayos sa katawan mo kung permanente na ang pinsala. Palagi kong nararamdaman na ang mga sasakyang Aleman ay matibay talaga, lalo na kapag nahuhulog sila sa gilid, mabigat talaga sila. Pero kapag nakita mo sila, parang buo pa rin sila, parang bumper o fender lang ang lukot, maliban na lang kung bumagsak sila sa mga bato o kung saan man. Pero kadalasan, kung sa mga palumpong lang bumagsak, parang ginto ang mga yon. Oo. Ang nakakatuwa rin, alam mo, hindi lang yung mga sasakyan ang lumalakas at nagiging mas ligtas dahil sa teknolohiya. Pati na rin yung mga gamit natin na ginagamit sa pag-extricate ay nagbabago na rin. Dati meron kaming power unit na may hydraulic at parang lahat ay ginagamit para sa Jaws of Life. Yung Jaws of Life. Hydraulic kami dati, pero ngayon maraming manufacturer ang lumilipat sa battery ang pinapagana. Parang yung estilo ng Milwaukee. Parang hamatril, pang-extrication yun. Ang Hearst na tinatawag ding Jaws of Life. Marami sa mga ito, alam mo, na pinapagana ng baterya ay mas malakas pa kaysa sa hydraulic. Oo, mas malakas ang torque. Mas malakas ang torque pero mas mabigat. Sa mga extended na operasyon, mas napapagod ang mga operator kaya baka kailangan magpalit. Pero mahusay pa rin silang gumagana. Tandaan mo nung nahulog yung container sa pickup truck, tapos pinuton nila yung bahagi nun. Battery powered yon. Sa tingin ko nga, No, battery yan. Grabe talaga teknolohiya nila, pare. Ikaw, nag-aapula ka rin ba ng sunog? Oo naman. Kami yon. Alam mo na ang priority namin ay tumugon, syempre, sa mga medical na tawag, sunog sa mga gusali, aksidente. Dahil sa lokasyon ng Pasadena, minsan nagsasagawa rin kami ng mga rescue sa mga liblib na hiking area ng Pasadena. Eaton Canyon, Gabriel. Eaton Canyon. Binanggit mo yan bago nagsimula ang podcast. Para sa hindi nakakaalam, maraming bahagi ng California ang nasunog sa pagtatapos ng 2024 at kumalat ito. Sa tingin ko, isa yan sa pinakamatinding sunog sa kasaysayan ng California, tama? siguro ang pinakamahal ang naging gastos. At ikaw ang nag-asikaso nun. Nandun ka ba nun? Naka-duty ako nung gabing nagkaroon ng Eaton Fire. Yun na ba ang pinakamasama mong naranasan? Sa pagkakaalam ko, nakarating na ako sa iba't ibang bahagi ng California para sa mga sunog sa kagubatan. Pumunta ako sa Paradise na halos kapareho na nangyari sa Eaton Canyon. Pero ang Eaton Canyon, sa tingin ko, mas matindi ang tama dahil malapit lang sa amin yon at nasa distrito ko. Kaya iyon ay isang labanan na hindi namin kayang mapanalo. Masaya ako sa naging takbo ng mga pangyayari sa panig ng Pasadena Fire Department. Maraming buhay ang nasagip nung gabing iyon. May mga tumulong mula sa iba't ibang lugar, di ba? Sa tingin ko, pati Mexico nagpadala ng bumbero. Galing pa sa labas ng estado. Tinulungan kami ng Arizona at New Mexico. Sa tingin ko, ayokong pumasok sa politika, pero kapag may malalaking sunog, mabilis kaming nakakakuha ng resources dahil sa lokasyon namin. Maraming resources ang LA County. Nagsimula ang Palisades Fire noong umaga at ng gabing yon naman ang Eaton Fire. Kaya lahat ng resources ay tumutok sa Palisades, nabawasan tuloy ang resources sa lugar. Ngayon, may isa na namang malaking sunog na pinalala ng hangin sa kabilang bahagi ng bayan. Mahirap talaga yon, kaya natagalan bago dumating ang resources mula sa iba't ibang bahagi ng estado at labas nito. Alam ko na malaking salik ang hangin. Malaking salik talaga ang hangin. At naulit ang kasaysayan. Nagkaroon kami ng parehong problema nung siyam na po. 3 parehong bagay ang nangyari sa parehong lugar na yon. Hindi ganun karamihang nawalang bahay at hindi rin katagal ang hangin nun. Pero halos pareho ang lawak ng tinamaan. Kapag ganun kapinsala ang bugso ng hangin, hinahayaan niyo na lang bang masunog lahat o inuunan yung ilikas ang tao? At kadalasan, hinahayaan na lang naming masunog sa bahaging malapit sa kabahayan dahil nakita mo na kung ano ang nangyari. Ayaw naming masira o mawala ang mga istruktura. Ang ganyan patpayag na may masunog ay mas ginagawa sa malalayang lugar sa kabundukan para mabawasan ang naipong tuyong halaman na pwedeng pag-apuyan.
Pero kapag malapit na ito sa, alam mo na, mga bahay, ang tawag namin doon ay wildland-urban interface. Alam mo, ang 10 ay tumutukoy sa istruktura, buhay at ari-arian. Oo, nabanggit mo ring iwasan ang politika. Tow Truck Channel kami, hindi kami sangkot sa politika. Kawili-wili ang trabaho ngayon kasi ikaw ang namunggunas sa paglaban bilang bombero, di ba? Iyan ang pangunahing trabaho nyo. Oo. Kasali kami pero ibang paraan. Nagdadala kami ng generator sa mga negosyo para manatili silang bukas. Isang beses, lumubog ang generator sa lupa, kaya kinailangan ko itong buhatin. Ganoon ang partisipasyon namin. Pero alam ko na kakaiba yon para sa akin. Akala ko noon sunog sa Eaton, Altadena, Palisades, at iba pang lugar na halos sabay-sabay nangyari. Totoo, malalaking sunog yon. Nakakatakot na nga ang isa, tapos iba-ibang county pang damay. Sa Altadena, palagay ko, gawa ng tao yon. Oo, tama. May nahuling lalaking gumawa nun. Yung sa Palisades, yung Palace. Yun sa Palisades. Oh, Palisades ngayon. Yung lalaki sa Palisades, parang may camera sila, kaya nahuli siya. Yung isa, sinisiyang Masolcal, Enisunde, depekto daw. Yun ang Eaton Fire, sabi nila, dahil sa linya ng kuryente. Parang baga pa rin yun na pinabayaan lang nila tapos lumakas bigla ang hangin. Ibig ko sabihin, Parang napakalaking pagkakataon lang ba yon? Alam mo yon? Malas na pagkakataon lang ba yon? O, ganun nga. Pagkakataon lang yan. Alam mo, syempre, yung isa ay tinuturing na arson at ang Eaton Fire ay tinuturing na dulot ng likas na sanhi. Hindi ko alam yung mga conspiracy theory sa comments tulad ng nasa videos ko nung nandun ako. Pumunta lang kami para kunin si NASA. Si Martin sa Palisades, pantay pa rin lupa at mabagal pa rin konstruksyon. May nakita kaming isa o dalawang bahay na ginagawa pa rin, pero sa kabuuan, pantay pa rin ang lupa at wasak pa rin talaga. Nabasa ko, may mga nagsasabing, gobyerno ang gumagawa nun para mabili nilang muli ang lahat ng lupa. Lalo na sa tabing dagat, kung saan sobrang mahal ng mga ari-arian, parang $5 milyong para sa 400 square foot na studio. Pero dahil nasa lupa na nandun mismo sa tabing dagat, hindi na ako sumasali sa mga conspiracy theory. Pero grabe, nakakabaliw kung gaano kabagal ang pagbangon ulit. Kasi buhay ng mga tao yon, ibig ko sabihin, yung mga bahay na yon, ilang henerasyon na nilang tinitirhan. Ilang henerasyon na. Nangyayari iyon sa Paradise noong 2018 at hanggang ngayon nagre-rebuild pa rin sila. Makikita mo kung gaano katagal bago makabangon dahil nawala ang buong komunidad. Marami pang kailangan gawin tulad ng pagtanggal at pagtest ng hazardous materials pati pag-aayos. May proseso talaga. Hanggang ngayon malala pa rin ang ubo ko dahil sa mga exposure na yon. Alam niyo, ipapaliwanag ko sa inyo. Kapag pumupunta kami sa sunog sa isang bahay, naka-air kami. Pumapasok kami na nakasuot ng PPE para protektahan ang sarili. Hindi namin alam kung ano meron sa mga bahay, kung may asbestos o iba pang nakaimbak sa garahe. Kaya kailangan namin pinakamuhusay na proteksyon. Kapag may 9,000 bahay na sabay-sabay na susunog, nauubusan ka ng hangin kasi wala tayong kakayahan na agad-agad mag-refill doon. Kaya alam mo na, gawin mo na ang dapat. At napakaraming iba't ibang asbestos at chemical na nasa mga bahay na ito na sa loob ng maraming taon, mga henerasyon ng pamilya na hindi nililinis ang kanilang mga garahe at mga gamit. At yan ang klase ng mga lason na nilalanghap namin. Nagpa-blood test kami ilang buwan pagkatapos nun. At bawat tao na nandun sa Eaton Fire, lahat kami ay sobrang taas ng lead sa dugo namin. Grabe. Kahit nagamit namin ang pinakamagandang kagamitan, di ba? Hindi naman kami gumagamit ng mumurahing gamit. Kumpleto kami sa mga magagarang kagamitan. Oo, maganda talagang minomonitor yon. Palagi kaming may papacheck para malaman ang lagay at buti na lang bumababa ng level. Salamat sa Diyos. Pero maganda na pinayagan kami ng lungsod na mag-file at magdokumento nito para kung may mangyari, may aasahan kaming tulong. Kayo ang mga tunay na bayani. Pare, oo. Wala kang maririnig na kantang may linyang F the Fire Department. Sinabi ko nga yun. Oo, masarap din na, alam mo yon, magkaroon ng respeto mula sa publiko. Iba ito sa pagpapatupad ng batas, pero masarap din makatanggap ng bate mula sa lahat kaysa daliri sa gitna. Tama lang pare, kasi sa dulo, maiisip din ng lahat kung anong mangyayari kapag may sunog sa inyo. Hindi ko ma-imagine buong buhay mo, gamit litrato, computer, hard drive, pati aso mo.
Nakakatakot talaga ang sunog. Oo, totoo yan. Pero alam mo, pwede rin naman maiwasan yan. Sa tingin ko, ang mahalaga talaga ay yung edukasyon kung paano maging ligtas. Doon naman sa sinasabi mong naiiwasan yan, ano ba kadalasan ang ginagawa nyo? Kasi may nabasa akong ilang artikulo na may pondo raw na inalis sa fire department na sana ay para sa paglilinis ng mga damuhan doon. Oo. Baka may nakalang pera, pero ano yun? Anong ibig sabihin? Kumuha ba kayo ng ibang kumpanya, kumbaga third party, para linisin yon? O kayo mismo ang pumupunta doon at minomonitor kung paano nililinis? Eton Fire ba ang tinutukoy mo o general lang? Pangkalahatan lang? Oo, kaya ang fire department hindi kami gumagawa ng alam mo na pagtanggal ng mga sukal na madaling pagmulan ng sunog. Lumalapit kami sa mga may-ari ng lupa at sinasabihan silang gawing mas ligtas ang kanilang bahay. Kaya meron kaming diagram na nagsasabing ilayo mo ang mga sukal sa bahay mo ng 200 talampakan. Siguraduhin mong hindi sumasayad ang mga puno mo sa bubong mo. Ang problema sa Eton Fire, dahil ito ay sunog na mabilis kumalat dahil sa hangin, yung mga bahay na nasira, alam mo na, ay halos 100 hanggang mahigit 100 taon na. Kaya luma na sila. May mga bukas silang attic vent. Dahil sa 8 pumilya kada oras na hangin, natatangay ang mga baga papasok sa attic ng mga tao. Kaya nagsisimula ang mga sunog. Kaya maraming sunog. Nagsisimula ang sunog sa mga halaman sa paligid ng bahay tapos kumakalat ito hanggang masulob na rin ang bahay. Hindi ko na mabilang kung ilang bahay ang nailigtas ko gamit ang garden hose sa harap nila. Pinapatay ang apoy sa sukal at lumilipat sa iba pang bahay dahil kulang ang fire truck. Kailangan mong magdiskarte. Parang cowboy kami noon, ginagawa ang dapat, maraming bahay ang nasagip, lalo na sa Pasadena, gamit ang taktika namin. Kaya kahit simpleng pagdidilig sa bubong gamit ang hose ay nababawasan. Marami kasing bahay na luma at marupok ang bubong, kaya makakatulong talaga ito. Pero may mga tao talagang iniwan lahat. May mga nagpilit manatili at lumaban para protektahan ang bahay nila. Oo, nakita ko yung mga tao na sumasandok ng tubig mula sa pool gamit ang timba. Oo, grabe pare, gulo talaga. Oo, sobrang gulo. Nakaharap ka na ba sa mga sunog na dulot ng lithium battery? Ako hindi pa, pero may ilang insidente na kami. Nagkaroon na kami ng mga sunog na kinasasangkutan ng Tesla. May mga nagmaneho na basta na lang itinatapon ng battery bank at iba pa sa basurahan. Kapag sobrang init, hindi nila nakakaya. May isa kaming respondehan. Baka familiar ka sa 47 freeway malapit sa Pantalan sa tulay ng Gerald Desmond, kung saan may napakalaking battery generator sa container na lithium battery ang laman na tumagilid at nasunog. Nahuli ko yon nung sumabog. Akin ang footage. Kumalat yon nang sumabog ang container at hinayaan nilang masunog ng 2 o 3 araw sa tulay. Maraming tao sa YouTube, lahat nagmamagaling. Alam nila, trabaho mo, trabaho ko. Eksperto raw online. Bakit hindi na lang nila binuhusan ng tubig o nilagyan ng foam? Yung mga bamberong nakausap ko matapos ang insidente, sinabi nilang nakakamatay na agad ang usok nito. Kaya kailangan nila talagang gawin yon kasi kusang nag-aapoy ang mga iyon. Kaya kahit buhusan ng tubig, hindi mamamatay ang apoy at babalik lang. At ito, hindi ito katulad ng kotse na may mga lalagyan na ginawa para dun, alam mo yun, para itapon sila. Isa talaga itong malaking container, sobrang laki at mabigat. Kaya hindi mo basta-basta maililipat. Kaya nagsara ang isa sa pinakaabala na dauman sa mundo, mga 2 o 3 araw bago kami bumalik, ayon sa gobernador doon. Oo, ginamit ng bumbero ang mabibigat nilang rescue equipment para buhatin at suportahan yon. Malaki talaga ang pangyayari, parang 3 araw na event. Lagi kong iniisip yon, lalo na nung nakausap ko si Jessie ng Heavy Rescue pagkatapos ng lahat. Kahit gusto pa nila, hindi nila magagawa, hindi nila kami papayag ang lapitan yon para gawin ang trabaho namin. Alam mo yon? Para itayo ulit at gawin lahat ng kailangan dahil sobrang delikado at nakakalason talaga yon. At nakakalason. At sabi ko, yun naman talaga ang magiging hinaharap kasi alam mo yon, 5 taon mula ngayon, 10 taon mula ngayon, mas marami ng mga dikuryenteng sasakyan, mga dikuryenteng kotse, yung mga Tesla na truck na yon, alam mo yan, yung mga truck na humihila ng mga trailer ng Walmart at iba pa, magiging bahagi na talaga yan ng hinaharap. Paano kayo sinasanay para dyan at paano ninyo hinaharap yan? Kasi hindi maiwasan na magkakaroon ng aksidente ang mga yan sa kalsada, magkakaroon ng sunog ang mga yan. Hindi makatuwiran na basta iwan ng 3 araw at ilikas ang buong syudad. Oo. Napakalason talaga niyan. Malinaw naman, maraming pag-aaral at mga dokumento na sumusuporta dyan. Talagang, alam mo yun, napapasok sa katawan mo sa pag-absorb sa balat or sa paglanghap kapag malanghap mo ito.
Kaya alam mo, sa totoo lang, gaya ng sinabi mo, hindi mapapatay ng tubig yan. Patuloy lang itong susunog magpakailanman. Na yun, naglalagay lang kami ng tubig kung may nadadamay. At hinahayaan naming masunog ito. Hahayaan namin masunog ito at puprotektahan lang namin ang ibang bagay sa apoy gamit ang tubig. Nagkaroon na kami dati ng sunog sa Tesla at inabot ng higit 4 na oras gamit ang ground monitor na ginagamit sa malalaking sunog sa commercial na gusali. Ilalagay mo lang yon at tuloy-tuloy ang buhos ng tubig. Kailangan namin gawin yon sa Tesla. 4 na oras kaming lumalaban sa ganitong sunog. Alam ko nalampasan na ng Tesla. Akala ko noon, Ford F-150 ang pinakasikat na sasakyan sa California. Kaya isipin mo, gaya na sabi ko, 5 taon mula ngayon kapag dumoble na ang dami. At pagkatapos, yung ibang mga gumagawa ng sasakyan, yung Waymo, habang sumisikat din ang mga yon, alam mo na, pati na rin yung mga Tesla robotaxi na paparating. Magiging bangungot talaga yan pare, maliban na lang kung may makaimbento ng kung ano. Well, bukod sa tubig, paano naman yung mga komento tungkol sa foam? May mga nagsabi na may klase ng foam na pwedeng gamitin. May foam, pero gaya ng sabi ko, ginagamit mo yun kasabay ng tubig. Tubig talaga ang base, oo. Alam ko may ilang gumagawa dyan ng tinatawag nilang fire blanket. At para itong malaking kumot na literal nilang ipinapatong at tinatakpan ng apoy habang nasusunog pa. At parang kusa nitong napapatay ang apoy. Kaya alam ko na maraming mga bagay na ginagawa ngayon. Sa tingin ko, sinusubukan lang ng mga tao na alamin kung alin ang pinaka-epektibong paraan. Meron ding firebox na nagamit ko na, alam mo yun, personal dati para sa Waymo. yung trabaho sa Waymo. So, meron syempre yung mga kaguluhan na nangyari dito sa LA, alam mo yun, yung mga vandals na to sinira yung mga Waymo. Wala namang dahilan, nakapark lang sila doon, sinira nila 5 yun, di ba? Kaya kailangan naming ilipat yung mga Waymo na to. At well, sa tingin ko sa hinaharap, kailangan mo raw silang ilubog sa tubig at may mga kahon doon. Sa totoo, mukha lang silang mga basura. May simento silang lining. Sa tingin ko, may hose at coupling ang bumbero sa labas para mabilis mapuno ng tubig. Malinaw na mag-i-ionize ang tubig dahil sa baterya, pero sinasabing gumagana ito. Hindi ako sigurado. Narinig nyo na ba yon? Hindi. Hindi ko pa yan nakita. Ibinibenta nila yan online sa Zips, di ba? O meron mga 20,000 o parang ganon. Sa totoo lang, may mga winch pa nga yun. Yung container, parang storage container ng mga 20 talampakan ng haba na binubuksan. Kakabitan ng winch sa nasusunog na electric vehicle at iilahin papasok. Tulad ng sabi mo, mabigat at napapalibutan ng konkreto. Di ba? O may lining na konkreto. Nakasara yon pero pwede mong ikabit ang linya para mapuno na. Oh, hindi ko pa yan nakikita. O baka nga. Pero isipin mo, isang semi, yung may saradong kaon trailer, yun ang tinutukoy ko. Tulad ng Tesla, balang araw makikita mo sa balita na may Tesla semi na humihila ng trailer na nasunog. Paano mo hahawakan yon? Hindi mo pwedeng takpan ng kumot ang truck na may trailer. At alam mo, sa tingin ko, malinaw naman. Pero marami talaga mga semi na dumadaan sa mga freeway natin. Alam mo, sa buong estado. Oo. Kaya mangyayari talaga yan. Oo, bukod sa electric, may nahawakan din kaming ganung insidente. Baka alam mo rin to, narespondehan ko yan ilang taon na ang nakalipas sa pantalan at sa pagkakaalala ko, may namatay na bumbero noon. Isa itong hydrogen o isang liquid gas na truck. Yung masakit, yung sumabog si Alex at lahat. Narespondehan ko ang insidente yon. Oo. Marami sa mga lalaki ang nasugatan doon. Hindi yun dekuryente, kundi likidong natural na gas, tama? Yung CNG. CNG. Kaya kahit anong natural gas. Meron napakagandang video. Tuwing may nasusugatan sa amin sa serbisyo ng bumbero, ang ginagawa ng departamente ay nag-organisa ng pagsasanay para maiwasan na mangyari ulit yon. Mahusay ang Los Angeles Fire Department sa pagbibigay daan na maibahagi ng lahat ang kanilang kwento at natutunan mula sa insidente dahil paulit-ulit ang ganitong mga pangyayari. Ganyan ang trabaho namin. Kaya maganda talagang matuto mula sa mga ito. Tinatawag naming near misses ang mga ganitong pangyayari. O kung may namatay habang nakaduty, natututo kami mula rito. Nakakatakot para sa akin ang ganitong trabaho dahil pagkatapos apulahin ng sunog at sumabog ang mga iyon, kami namang kumpanya ang magbubuhat at maghahanda nito para sa transportasyon. Kaya kahit na sumabog ulit yon, hindi ko inakala na may posibilidad pa pala itong sumabog ulit. Pero kapag lithium ang usapan, ganun talaga yon. Isipin mo tinatransport mo yon tapos biglang magliyab sa likod ng truck o habang hinihila o kaya sumabog pa ulit. Alam ko nung sumabog yung isa, may pinsala sa kalapit na gusali. Junk shop iyon at lumipad ang tangke ng daan-daang talampakan lampas sa riles. Kaya nagmaneho ako ron, hinila gamit ang winch at inilagay sa lupa kasama ng iba. Ganito na ang hinaharap, ano mang mangyari, di ba?
At pwede mo naman itong pagandahin pero sa totoo lang, lahat ng yan ay parang mga oras ng bomba na naghihintay sumabog. Oo, tama ka. Sabi mo nga, malaking pipe bomb. Oo, bomba talaga yon. Hindi ako sigurado kung kayo ang rumesponde, pero nagkaroon kami ng insidente sa 210 freeway kung saan may nasunog na CNG na truck ng basura. Ikaw ba ang humawak nun? Oo, yun ang hiwakan ko. Oo, at ikaw ay may. Yan ang inangat ko, nilagay ko sa low bed namin. Oo. At pagkatapos ay ibinaba ko at nagpatuloy. Oo, At pagkatapos ay tinago nyo yun. May malaking pagpapatuloy doon. Oh. Kaya parang, alam mo, na nangyayari na talaga, mga natatanging insidente lang yon na natututo tayong harapin. medyo bago pa ito sa serbisyo ng bumbero. Sana sa inaharap, maayos na lahat ng mga bagay na yan, alam mo na. Oo. May mga shut-off at iba pa, pero may mga oras na di mo ito maaabot at kailangang hayaan na lang masunog. O alam mo, ang ganda ng trabaho natin, tulad ng kapag nagtatrabaho tayo, alam mo na, lahat ng mga larawang ito, lahat ng malalaking aksidente, kahit gaano pa karami ang training mo, at kahit may mga manufacturer na nagsasabi na may mga specific na lift points o cut-off switches, hindi mo pa rin mapipredict ang pagkakamali ng tao sa lahat ng oras. May gagamit ng bagay sa maling paraan. Alam mo na, may gagawa ng hindi tama. May magka-crash sa parang di inisip ng manufacturer, na parang, uy, pag tinamaan ito sa anggulong, ito sa bilis na ito, sasabog ito. Hindi mo talaga mapipredict lahat ng mangyayari para maiwasan ang malalaking aksidente at sunog, di ba? Hindi mo talaga kaya. Bawat sitwasyon ay natatangi sa sarili nitong paraan. Minsan inaasahan mo ang mga normal na pangyayari, pero may mga kakaibang sitwasyon na mapapaisip ka, ay grabe, di ko naisip yon. Diyan kami pumapasok at iyon ang trabaho ko, kailangan naming alamin ang pinakamabuti at pinakaligtas na paraan para dito. Ligtas at pinaka-epektibo. Oo, at minsan, alam mo, wala kaming sagot. Kaya tinatawagan namin ang mga taong katulad mo para humingi ng iyong kaalaman. Ano sa tingin ninyo? Bukas kami sa lahat ng suhestyon. Oo, yan ang gusto ko dahil nakatrabaho ko na kayo ng ilang beses, lalo na sa lugar ng Pasadena, pati na rin sa LA County. Minsan hindi dahil ayokong sabihing walang ganong karanasan ang ibang kumpanya. Siguro dahil maganda ang working relationship natin gaya nung sunog tulad nung sa truck ng basura. Gusto niyong agad matanggalin sa freeway dahil may event kayo sa Rose Bowl, kaya gusto niyong mabilis malinis ang mga lane. At pinayagan niya akong buhatin yun kahit puno pa, alam mo yun, kahit umuusok pa. Oo. Sa palagay ko, mga 70,000 pounds ang tinulak ko sa gilid ng binuhat ko. At lahat yon nasa isang truck lang na sobrang bigat kahit paano mo tingnan. Pero yung tiwala na ibinigay ninyo, alam mo yun, para maiangat yon, mailabas doon at mailipat sa ligtas na lugar para magawa ninyo ang trabaho ninyo. At sa tingin ko mahalaga yon, lalo na para sa fire department na may mga towing company at mga tow rotation na mapagkakatiwalaan at makakatrabaho ninyo bilang mga katuwang. Oo, tama yan. Tuwing may malalaking extrication, nananatili kami doon pagkatapos ng insidente. Nasa ospital na ang pasyente at naghihintay kami ng tow truck. Para kaming mga bubuyob na paikot-ikot at nagtatanong sa kanila. Uy, sabihin mo nga kung anong iniisip mo. Ano bang ginagawa mo? Kinukuha namin ang mga idea nila kasi doon kami natututo at talaga nakakatulong yon para mas gumaling kami sa ginagawa namin. Kaya sobrang na-enjoy namin ang pagtatrabaho sa mga tow truck company. Gusto rin namin pero sobrang pressure. Damdam namin ang pressure. May ginawa akong video na hinila ko ang trailer, isa sa pinakamaraming views ko sa Colton Riverside area, tama? Mukhang mas kunti ang training nila at hindi sila exposed sa dami ng aksidente tulad sa LA County. Halimbawa, may tractor-trailer na naipit sa ilalim ng overpass at inangat ko yon mula sa tulay. Gumawa ako ng matinding maniobra. Inaangat, nilalagay ko. At sabi ng mga bombero, pare, alam naming mahirap to. Pero di pa namin nasubukan ang ganitong extraction at wala kaming rotator o heavy rescue truck sa city o county. Kaya nagpaiwan sila at ginagawa nga nila yon, nagtatanong tungkol sa mga outriggers ko, sa bigat at kung ano-ano pa. Sabi ko sa kanila, kung madali lang ang trabaho, papagamit ko sa inyo ang mga kontrol. Hindi nangyari yon dahil sobrang advanced ng maniobra. Panoorin mo yung video. Gumamit ako ng puno bilang deadman. Hinila mula sa ilalim, inangat at gumawa ng matitinding bagay. Kaya hindi natuloy na may pahawak ko sa kanilang kontrol. Yun sana yung gusto naming gawin. Katulad ng kaibigan kong si Sean sa Ventlingen, may yearly training siya sa Torrance kasama ang fire department dahil sa mga trabahong kailangan naming pagtulungan. Siyempre, Katulad ng dati, nakaranas na ako may traktora sa ibabaw ng sasakyan o may naipit sa loob. Nakasama ko na rin ang mga bumbero dahil nagtitiwala sila sa amin. Kailangan nating iangat ang chuck para mailabas ang tao.
Oo, ngayon na nakilala ko na kayo mga Gino, malinaw na kukontakin namin kayo para pumunta sa araw na available kayo at mag-order kami ng maraming sasakyan tapos ipapatong natin ang mga yon. May forklift kami, kaya pwede tayong gumawa ng mga senaryo, iimbitahan namin kayo para ipakita kung paano ninyo hahawakan ng insidente kapag tinawag namin kayo. Mag-extricate tayo, matututo, magtutulungan, at mapapalakas ang samahan. Oo, astig talaga kasi gaya ng sabi ko, mangyayari yan. Sa tingin ko, dapat mas maraming fire department ang lumapit at imbitahan ang mga tow truck company na sumama rito. Pero mas interesado kami, sa tingin ko, sa mabigat mong tow truck. Alam mo yon? Yung mga rotator. Oh, mabigat yung mga rotator. Kapag tinawagan ka namin, ibig sabihin kailangan namin ng tulong. Oo, sigurado. May karanasan kami ni Alex dyan. Tatay ko nag-training din kasama mga fire captain nun. May pasilidad kayo sa Castaic. May training area rin kayo, di ba? Oh, sa County Fire yan. Pero may Valverde sila dun sa taas. Yun na yun. Ang tawag dun ay Devil. Marami na siya nagawang ganyan at ipinasa sa amin. Kaya isa kami sa ilang kumpanyang kayang makipagtrabaho ng kaagapay sa mga extraction job. Hindi ito basta-basta kayang gawin ng kahit sino may tow truck dahil minsan, totoong tao ang nililigtas mo at buhay nilang nakataya. Oo, tama. Kaya kung hindi mo alam ang ginagawa mo at basta ka na lang magpapadala ng tao na may tow truck, lagyan mo lang ng hook, pwede kang makapatay ng tao. Oo, tama ka. Ilang pulgada lang ang pagitan at yun ang pwedeng magbago ng lahat. Napakadelikado nito kaya tingin ko mas mahalaga ang training para sa atin para magkaintindihan tayo at makuha ang tamang karanasan. Oh, training at relasyon. Naranasan ko na rin magtrabaho kasama ang mga bumbero at kapitan na nakita akong magtrabaho. May isang kapitan doon na hindi ko kilala. Sabi nila, hindi natin pwedeng gawin yan. Pero may isa, sabi niya, nakita ko na siyang gawin yan, dapat subukan niya. Pinayagan nila ako at ginawa ko ang trabaho sa tanker. At pagkatapos, nakilala ka niya. Pinakabago yung trabaho sa puno. Doon pumapasok ang relasyon kasi pag nagsimula tayong mag-ensayo na magkasama, nabubuo ang tiwala. Iba talaga kapag sa malaking ahensya ka nagtatrabaho dahil maraming empleyado at hindi mo alam kung sino makakasama mo sa araw na yon. Maaring may kasama kang hindi taga roon na napunta lang sa tawag. Alam mo, sa Pasadena, 8 lang ang istasyon, kaya maliit ang departamente at madalas mo makita araw-araw ang mga kasama mo. Sinabi mong 8 ang istasyon. Oh, 8 ang istasyon ng bumbero namin. Sinabi rin niya, mas maliit na departamento yon. Ituturing na mas maliit na departamento yon. Ang LA ay napakalaki. Oh, ang LA County ay, alam mo na, malaking departamente. Ang LA City ay malaking departamente. Ang Long Beach ay malaking departamente. At pagkatapos, ang Glendale at Pasadena ay ituturing na parang medium. Ilan istasyon ang mayroon sa isang malaking departamente? Higit sa 100. Ay grabe, oo. Kaya ang 8 ay maliit kumpara sa 100. Malinaw naman yon. Sige, sa loob ng lugar, iba-ibang departamente at lungsod ang may sari-sariling departamente. Yung iba, isang istasyon lang. Yung iba, 3, 5 o 8. Pero, ganun ang lugar namin. Ang lungsod ng LA at LA County ang malalaki, tapos ang Long Beach ang kasunod. Tapos ang Glendale at Pasadena ay halos magkapareho lang. Kawili-wili. Ooh. Siguro kaya ang LA ang may, alam mo na, totoong record. Oo, sila lang ang dalawang record sa Los Angeles County. Sa tingin ko, sila lang ang county rotator at tanging may synthetic winch line sa lugar. Siguro sa buong California. Hindi ko alam kung pamilyar ka doon. Ay, wow. Alam ko madalas kami mag-training kasama sila at alam ko may bago silang boom. Kaya nagte-training din kami gamit yon. County ba yung may synthetic, tama? Oh, ang NRC. Kaya kung makikita mo lahat ng mga larawan na ito na may boom lines, lahat yan ay steel cable, tama? Ganyan lahat ng tow truck noon. Lahat ng nakita mong may winch, baka lang gamit. Sa labas ng California, pwede silang gumamit ng synthetic winch lines kaya yung kahon ay may synthetic na lubid. Ngayon, isipin mong synthetic nylon na ang gamit mo sa winch lines imbes na steel cable. Para sa mga tulad ni God, mas gusto namin ng synthetic. Isa kami sa mga nangguna at talagang nagtutulak niyan at pumapalit sa kadena. Marami kaming magagandang ginagawa sa channel gamit yon. Madalas, may nagtatanong kung bakit hindi synthetic winch lines gamit namin. Nasa TSA at bawal sa CHP, pero hindi ko rin alam bakit. Hindi talaga ipinaliwanag kung bakit. Sa tingin ko, dahil mas foolproof at idiot-proof ang bakal. Kami ni God maingat pero hindi lahat. Pwede rin kasi itong makaputol ng kung ano-ano. Kapag nagwi-winching ka ng mabigat at matalim o magaspang na bagay na naipit, pwedeng maputol at lumipad ito. Kaya naintindihan ko yung pag-iingat nila pero gusto ko lang sabihin na ang astig makita yung mga aktual na insidente ng LA County Fire kapag lumalabas ang unit nila kasi synthetic winch lines ang gamit nila. Ang astig nun. Sobrang astig talaga nun.
Oo, hindi naman sila ganun magaan, lalo na yung sa gilid. Oo, tama. Gumagamit kami ng mga extension na gawa sa synthetic na materials, alam mo yun, at mas madali silang hubugin. Pwede kang, alam mo yun, mabangga sa ilang bagay, pero kailangan mo ring mag-ingat sa mga bato or kung ano man, mga bagay na pwedeng makasira sa kanila. Eksakto, yung mga debris. Minsan habang bumababa ang mga sasakyan, may mga nalalaglag silang iba't ibang bagay. Nagamit ko na ang synthetic winch lines dati sa mga operasyong over the side. Pare may sasakyan na bumagsak kamakailan. Mga 8, daan talampakan ba yun? Oo, malaya talaga yon. Sobrang layo nun. At kung saan namin ito in-access, alam mo yun, hindi lang basta patag na burol kapag bumabagsak ang mga sasakyan. Oo, may mga bitak, lambak at kung ano-ano pang hadlang. Bumagsak ito sa likod ng matalim na bitak at para kaming nag-slingshot. Akala ko ligtas na, pero yung synthetic na lubid sumabit, kumiskis, at naputol bigla. Naglakad kami ng isa pang 600, talampakan pababa para palitan yon. Ang synthetic may mga bentahe at disbentahe rin. Hindi basta-basta mapuputol ang steel cable, pero kapag nagbaba ka ng cable ng daan-daang talampakan, hindi laging patag ang daan. Minsan may mga pababang nasa 40 degree din, pare. Kapag ginagawa niyo yung ganung operasyon, may dala ba kayong gamit mula sa bumbero o kayo-kayo lang ang gumagawa nun? Ginagawa niyo pala. So gumagamit kayo ng sistema ng mga lubid. Gumagamit kami ng gamit pang rappel, gaya ng Petzl. Marunong ka palang gumamit ng harness at iba pa. Hindi ko nga ginagawa yon. Palagi lang akong free na ginagawa yon. Talaga ba? Sige, si Alex ang isa dahil nagsimula kaming bigyan siya ng mas marami at mas marami nung sumali siya ilang taon na ang nakalipas. Iyan ang truck 88 na naka-assign sa kanya, 75 tonelada ito. Kaya talagang halimaw yung sasakyan na yan. At mas mainam itong gamitin sa masisikip na lugar, alam mo na, sa labas ng Angeles Crest, lahat ng mga lugar na yon dahil meron itong likurang axle na umaangat para sa mas madaling paggalaw. Nakakapasok ito sa mas masisikip na lugar at naging mas matalino na rin siya dahil sa dami ng ginagawa niya. Marami sa mga komento ang nagsasabi sa kanya tulad ng, "Uy, kailangan mo maging mas ligtas at kunin mo ito." Kaya kinuha niya at in-upgrade pa. Kaya ginagawa niya lahat ng yan, pati na yung mga pulley system na yan. EOS. Oh. Dapat niya, pero ang point ko, nung nagsimula ako nito, mga huling 20 ko na, mas bata ka pa nun. Kaya ako pa naman, bababa lang ako ng burol nang nakarapel sa winchline gaya ng dati, tapos ayat ulit. Pero pare, 36 na ako ngayon, ang hirap na. Tama. Lalo na kung gagawin mo yan sa Hulyo na abot 100 at 3 degrees ang init. Iba talaga papababa pare, pero kung pakit ka na, madulas pa lupa, kakapit ka sa sanga, tapos mababali pa. Kaya alam ko talaga kung anong sinasabi mo. Alam mo ang Angeles National Forest, alam mo sobrang tarek. Sobrang tarek talaga. Isa ito sa pinakamatarik na mga lupain, alam mo, sa Hilagang Amerika mula sa Paanan hanggang Tuktok. Pinakamatarik ito at dahil yon sa San Andreas Fault. Kaya kilalang kilala ito at hindi naman ako siyentipiko o kung ano pa man, pero natutunan ko yan sa Discovery Channel. Hindi ko alam, kaya mabuti ring malaman. Pero interesante, alam mo, doon ka pupunta sa ganung lugar. Miyembro din ako ng Los Angeles County Sheriff's Alted University Search and Rescue. Voluntaryo ako doon, isang SAR member. At alam mo, kabisado namin ang lugar na yun. Karaniwan sa mga hiker ang maligaw sa trail at mapunta sa bangin dahil sa biglang pagtarik na hindi namamalayan. Habang bumababa ka at tumatawid sa mga ito, pwedeng may biglang 50 o 60 talampakan pa tayong bangin. Oo. At parang, Ay grabe, palagi namin experience yan. kaya talagang karaniwan na sa mga tao na maipit sa gilid ng bangin. Hindi, Malungkot isipin, pero may hiker na bang namatay dahil naligaw? Kasi sa pag-akit namin, walang signal doon. talagang totoo yan. Marami namamatay sa kagubatan. Hindi ko alam kung may signal kayo, pero kami, wala talaga. Kaya kumuha kami ng business plan ng ATT na may espesyal na chip para sa first responder. Kaya may signal ang iPad namin, pero nasa truck lang o iba pang lugar. Hindi ko akaling accessible yon sa publiko. Oo, lalo na kung mawala ka at di makatawag. Kaya ang publiko, pwede silang mag-text sa 911 at makakarating yon. Hindi kailangan tumawag. Kapag nag-text sila, diretso sa dispatch center to. Pagkatapos, matatanggap ng mga sheriff o fire department ang latitude at longitude mula sa text. Dapat bigyan din ito. Kaya, umuunlad na talaga ang teknolohiya. Wala akong alam dyan, pero sa mga nanonood, kahit walang signal, pwede kayong mag-text sa 911 pag emergency. Sabihin mo lang, tulong, LOL. Hindi ito nakakatawa. Makakatanggap ka ng text at malalaman natin kung nasaan sila.
Madalas, kapag malayo o nasa liblib kang lugar, may papadala sila ng helicopter. Pupunta ang helicopter doon, iikot at susuriin. Pare, mukhang hindi yata alam ng karamihan yan. Kasi yung mga iPhone, may bago na silang feature na satellite texting. At parang bago lang talaga to. Sa bawat horror movie, kapag tatawag ng tulong habang palapit si killer, laging walang signal. Pwede naman i-text na lang, tulong, hinahabol ako ni Michael Myers. O nga, 911 unga. Pakapatay ka na bago ka pa nila makita. Pero pero maganda yan, oo. Gumaganda na ang technology. Sa mga helicopter nyo, meron ba kayo? Infrared, para. para makagawa ng hugis. Oo, may IR sa mga helicopter, thermal image. Oo, kaya meron din sila noon, lalo na sa gabi. At alam mo, malaking bagay ngayon ang mga drone. Madalas nang ginagamit ang mga drone para makahanap ng tao. Kaya oo, si Altadena ay may matatag na programa para sa mga drone. Mahilig kami sa mga drone dito. Nasusuri rin nila ang mga sasakyan. Kaya bakit pa kailangan magpadala ng tao pababa sa bangin? Nakakatawa na sinabi mo yan kasi kapag nandun kami sa itaas, ginagawa namin ang ginagawa ng CHPL, di ba? At kailangan nilang punan ng 100 at 80 na ulat kapag tapos na ang mga sasakyan. Madalas nilang tanungin kung makukuha ang plaka mula sa taas. Kaya tinitingnan namin gamit ang drone ko na may 8 beses na zoom. Sasabihin namin, oo, Nissan yon, modelong 2015. Handa ka na, X-Ray Charles? Nakukuha namin yon mula sa itaas. Hindi na kailangan bumaba ng 6 na raan talampakan. Malaking pagbabago ito dahil ayaw mong may masaktan o mapahamak na taong bumaba lang doon para gawin ang trabaho mo o kumpirmahin kung may X sa sasakyan. Sasagutin ko na rin yung madalas itanong, may nagbibiro pero may seryoso rin. Binanggit mo yung helicopter para sa rescue, tama? Naranasan mo bang sumakay doon? Wala kaming helicopter pero nakakapag-training kami kasama sila. Kaya naranasan ko ng maiangat. Nakasakay na ako sa helicopter at nag-training kami ng madalas gamit iyon pareho sa sunog at sa SAR. Kung ganyan, isa sa mga tanong na madalas kong matanggap ay, kapag sinasabi ng mga tao, bakit kailangan nyo mag-hiking? Bakit hindi na lang kayo gumamit ng helicopter para makuha ang sasakyan? Hindi yun posible. Yung helicopter ninyo, kaya ba kayong iangat gamit ang hoist? May rating ba sila para buhatin ng sasakyan? Hindi. Hindi naman at hindi rin sila nagsasanay para doon. Pero alam mo, ang karaniwan sa bambero ay kapag may malalaking sunog sa damuhan, okay? At nasa liblib na lugar ito. May pagkakataong may spike out. Ibig sabihin, dito ka na sa linya, matutulog, gigising at magtatrabaho kaysa umalis pa. Dahil malayo ang lalakarin at mapapagod lang ang mga tao. Magpapadala sila ng supply gamit ang sling load sa isang itinalagang lugar malapit sa pinagtatrabahuhan. Ang mga hotshot ay maglilinis ng damo, puputol ng puno, at gagawa ng malawak na lupang walang sagabal. Yung K-Max helicopter, maliit na kayang isakay ng isang tao, may 2 talim, pero nakakabuhat ng mabibigat na gamit. At kaya nilang magdala ng sling loads na libo-libong libra ng tubig, pagkain, mga supply, kadena, alam mo na, gasolina, at ibababa nila ito doon at dahan-dahang ilalapag. Tapos, aalis na sila. At doon ko nakita, alam mo na, yung ganong klase ng trabaho na ginagawa. Ang astig nun. Oo, sobrang efficiente talaga. Gamit ang ganong kahalagang helicopter para lang makakuha ng G35 na nahulog sa gilid. Parang walang saysay. Kasi sino magbabayad nun? Hindi mo kaya. Emergency helicopter pa yon, di ba? Sa ahensya ng kagubatan ang kontrata niyan. Hindi mo basta matawagan at sabihing may progressive insurance ka. Gamitin ang helicopter at singilin sila. Malaki ang gastos nun. Ang huli, yung pinakakamakailan na nakita ko ay nung tinatanggal nila yung mga Tor na naging sanhi ng sunog, yung Eden Fire. Pumunta sila doon, nandun si Edison, at ginamit nila yung isa sa mga helicopter na yon para kunin mismo yung Tor at nilipad nila pababa sa lupa para madala ito para sa investigasyon. Kaya alam mo, ginagamit talaga sila. Ginagamit ang mga iyon sa utility company. Ganyan nila inililipad ang mga kagamit ng pangkuryente. Yan ang perpektong halimbawa ng paggamit. Kaya alam mo, meron talagang kailangan talaga niyan. Astig yun. Nakakatuwang makita yon. Pumunta kami doon kung saan makikita ang iba't ibang bagay. Marami bang halimbawa mga hayop doon na madalas mo makita na maaring magdulot ng pang-anib o pagkamatay sa mga nag-hiking? Hindi naman masyado. Ibig kong sabihin gubat yon. Nandun lahat. May mga oso, malalaking pusa, pero alam mo na, may mga coyote at iba pa. Pero kadalasan, alam mo na, natatakot sila sa mga tao. Kaya nananatili sila sa malayo.
Alam ko marami talaga, pero ang problema sa Eden Fire ay sinunog nito ang buong gubat, kaya bahay nila yon. Kaya napilitan at napadpad silang lahat pababa sa lungsod. Kaya marami tayong mga oso, marami, at syempre palagi namang may mga koyote. May ilan ding malalaking pusa sa mga kapitbahayan dahil tumutubo pa ulit ang mga halaman. Nilalagay niyo ba ng tag ang mga malalaking pusang yun? Parang mas bagay yon sa isang laro ng pangingisda. Karaniwan, sinusubukan nilang ilipat ang mga yon. Kaya kapag ginagawa nila yon, inaakala kong nilalagyan nila ng tag. Pero oo, madalas talaga kaming may mailap na hayop sa bandang likuran. Sa dami ng taon ko nang ginagawa to, sa dami ng mga insidenteng may kinalaman sa sasakyan, lagi kong naririnig ang mga komento na, di ka ba natatakot sa mga rattlesnake at kung ano-ano pa? Kailanman sa buong karera ko, hindi pa ako nakakakita ng isa. Oo, lumalabas pa sila? Nandyan ba talaga sila sa taas? Oo, maraming rattlesnake dito. Ibig ko sabihin, mainit na usapan yan ngayon. Maraming tao ang nakagat niyang taon, kaya talagang usap-usapan siya. May aso talagang nakagat ilang linggo nang nakalipas. At dumating ito, sa tingin ko, bilang ulat na 8 taong gulang na lalaki. Kaya inakala namin bata ito. Kaya nagpadala sila ng helicopter, ibinaba sila doon. Dumating ang mga sheriff at nalaman nilang isang 8 taong gulang na aso ang nakagat. Isang lalaking aso, 8 taon gulang oo. Mahirap talagang makipag-ugnayan sa liblib na lugar. Hindi naman kasi basta pwedeng gumamit ng cellphone doon. Pero inangat nila yung aso at dinala sa Angeles Crest, tapos nadala rin nila ito sa veterinaryo. Mapapraning na ako dahil dyan. Oh, pati yung mga ahas, maraming impormasyon dyan na ayaw ka naman talaga nilang gambalain. Atake lang sila kung napasok mo ang territory nila. Nabasa ko sa Animal Planet na mas takot sila sa'yo kaysa takot ka sa kanila. Basta hindi mo sila ginugulo, wala silang gagawin sa'yo. Maraming tao ang nag-hiking sa lugar na yon. Na halimbawa, nakikita nila yung ahas na nagpapainit sa araw. Tapos nagsisimula ng mag-ingay at literal na naghihintay lang sila doon. Tapos iikutan lang nila yon at mapapatuloy na sa lakad nila. Kaya alam mo na, iwasan mo lang. Ayaw mong lumapit doon. Oh, huwag mong gawing banta ang sarili mo kapag hinayaan mo sila. Ikutan mo lang yun. Madalas, maayos din ang araw mo. Sa tingin ko, yung mga biglaang pangyayari ang delikado. Alam mo yon, yung naglalakad ka lang or may earphones ka, tapos hindi mo naririnig yung kaluskos, naglalakad ka lang, tapos biglang may ahas pala sa damuhan at bigla kang natuklaw. Alam mo yon, dun talaga. O sa mga trail na to, sigurado akong nakita mo na maraming butas dito. Madali kang madulas o mapatong ang paa mo nang hindi sinasadya. Oo naman. O ipasok mo yung paa mo doon, tapos may ahas pala sa loob, tapos bigla kang matuklaw. Oo. Kaya, alam mo yon, hindi ko masasabi na pangkaraniwan ang matuklaw, pero marami talagang ahas doon. Oo. At mas dapat kang mag-ingat sa mga baby na ahas, kasi yung mga baby na ahas, ibubuhos nila lahat ng lason nila sa'yo. Oo, ang adult na ahas nagtitipid ng lason at paulit-ulit lang kumagat. Pero ang mga baby, hindi pa marunong, kaya ibubuhos nila lahat ng lason nila sa isang kagat. Lahat-lahat. Mas mataas ang dose ng lason na makukuha mo sa baby dahil sa taglay nilang lason. Isa pa sa dapat tandaan sa mga buwisit na trail na to, lalo na kapag mainit. At sila, lumalabas na sila. May isang insidenteng respondehan ako na may narinig ako pero hindi ko nakita. Kaya para sa amin na malapit, sinasabi lang namin sa'yo, uy, ibig kong sabihin, nandito ako. Hindi ko makita. Minsan may damo sa paligid kapag nagtatrabaho kami. Siyempre gusto mong iparada ang truck mo ng perpendicular sa casualty, di ba? Papunta sa kotse, mga 200 talampakan siguro. Pero minsan hindi yun ang pinakamaayos na paraan para makuha ito. Minsan kailangan mong iparada ng palihis at magmaneho pa ng dagdag na 50 talampakan para mas maayos ang pag-akyat at maiwasan ang mga puno at bato habang hinihila pataas. Iyan ang mahalagang puntong sinabi mo. Malaking bagay yan. May nagtatrabaho sa ibaba, tapos may ibang tao or grupo na pababa rin. Alam mo yon, susubukang tumulong, tapos natatanggal nila ang mga bato at nagsisimula ng gumulong pababa. Natamaan ako ng mga bato. Pare, inabot ako ng avalanche. Tinamaan niya ng bato. Sa huli namin ginawa, napunit ko yung strap na abutan ako ng pagguho ng mga bato. At hindi naman malaki, pero nangyayari talaga yon pare. Pag bumilis, di na mapipigilan. At mahirap talaga kapag nasa ganung lugar ka na makaewas. Kasi hindi mo rin alam kung saan tatama o tatalbog yon. Hindi mo talaga magagawa kasi pwedeng magbago ng direksyon yung bato. Kaya baka lumipat ka sa kanan, tapos papunta pala sa kaliwa mo, tapos biglang liliko, tatama sa ibang bato, at ngayon nakatapat na ulit sa'yo. Diyan nasusugatan ng mga tao, alam mo yon, at doon na nagsisimula. May sugat ka na at oo, parang ay. Masaya ako na sinasabi mo lahat ng to kasi palagi ko sinasabi sa mga tao sa channel namin na parang andali-dali lang ng lahat ng ginagawa namin. Kasi palaging masaya at pabiro kami kapag kinukwento namin. At alam mo yon, bata pa kami at kung ano-ano pang ginagawa namin. Tapos gagawin pa namin yung mga matitinding hike. Tulad ko, ginagawa ko yan kahit walang gamit pang rappel. Pinagmumukha namin madali. Pero pare, itong mga bagay na to, pwede talagang maging sobrang Sobrang delikado talaga. Sa tingin ko kasi,
May karanasan na kayo kaya alam ninyo. Kaya ako gumamit ng rappelling gear dahil may nakita na akong aksidente. Bumili na rin ako ng boots at nagsusuot ng pantalon sa trabahong ganito. Dati, shorts lang suot ko pare. Aminado ako. At laging magdala ng tubig, laging magdala ng bote ng tubig. Kasi gaya ng sabi mo, may mga araw na sobrang init. Tapos maya-maya, mararamdaman mo na Minamaliit mo kung gaano kahirap kasi nagawa ko na dati. Parang hindi naman mukhang mahirap. Wala namang masyadong sagabal sa daan ko. Kaya alam mo yon, magsisimula na akong bumaba. Pagdating mo sa kotse, pagod na pagod ka na. Tapos tatayo ka at mamaliitin mo pa rin parang grabe, madulas pala. Nadudulas ako, wala akong kapit. Mapapapagod ka talaga kakasubok bro. Sana may dala akong tubig. Oo, nagawa ko na rin yan. Alam mo yon, natututo tayo sa mga pagkakamali natin, di ba? Parang, oo. Kaya, alam mo, may isa pa akong pinagkakabalahan ngayon. Kaya kapag may mga malalaking sunog dito sa buong estado ng California, kasama ako sa isang team na tinatawag na Rapid Extraction Module Support o REMS sa madaling salita. At ang trabaho lang namin ay kapag nandun kami sa mga sunog na ito, tinatawag kami kapag kailangan sa insidente. 4 kami sa team. Ako ang leader doon. Ang trabaho namin ay iligtas ang mga nasugatang bumbero gamit ang lubid, Stokes basket o helicopter na may hoist. Yun lang ang dahilan ng pagpunta namin doon. Hindi kami kasama sa pagpapatay ng apoy. Nandun kami kapag may nabagsakan ng bato, nasugatan o napaso. Trabaho namin silang alisin at dalhin sa ospital. Isa sa gusto kong itanong ay kung ano ang kailangan para maging bumbero. Paano ka napasok dito? Parang mas marami kang training kaysa sa iba. Tama ba? Oo. Kaya ang Urban Search and Rescue Program dito sa estado ng California ay talagang matatag. Maraming iba't ibang klase ng training tulad ng may training kami sa structure collapse at syempre sa roof rescue rin. Ginagawa rin namin ang confined space, trench rescue at swiftwater rescue. Hindi ka agad matatanggap bilang bumbero at magagawa ang mga iyon. Kailangan mo munang maging bumbero, magkakaranasan, matapos ang probation mo. At saka ka lang pwedeng pumasok sa USAR school. Ang USAR ay parang Navy SEALs ng bumbero. Pag natapos mo yon, magkakaroon ka ng sertifikasyon at pwede ka nang sumali sa USAR team. Pagkatapos, maaari kang ma-deploy kahit saan sa California para sa malalaking sakuna tulad ng lindol o pagbaha. Naalala mo ba ang Montecito noong 2018 nang magkaroon ng mud debris flow na sumira sa mga bahay, dulot ng wildland fire na tinawag na Thomas Fire? Bumuhos ang ulan at tinulak lahat. Nababad. Pinuntahan din namin yon. Pagkatapos, pumunta kami sa Paradise dahil maraming iniulat na nawawala, kaya nagsagawa kami ng malawakang paghahanap doon. Naglunsad sila ng malawakang paghahanap sa Eaton Fire dahil maraming nawawala. Kasama sa espesyal naming pagsasanay ang mga insidente ng pag-agos ng putik, debris at pagbaha. Gaano kahirap ang training na yan? Iniisip ko kasi yung physical na parte, yung lakas ng katawan at iba pa. Oh, mindset talaga yan. At alam mo, Kailangan mo talagang gawin. Tulad sa Navy SEALs, marami talagang hindi natatapos, lalo na sa bootcamp. Ganon din ba sa Urban Search and Rescue? hindi kasing higpit. Kapag natapos mo ang training, pwede ka nang mapabilang sa team. Pag nasa team ka na, kailangan mong panatilihin ang kakayahan mo taon-taon. Kailangan naming pumasok sa confined space para mapanatili ang technician level, ang pinakamataas na antas. Kailangan namin pumasok sa totoong trench at gawin ang training doon. Oh, meron kaming schedule ng fire department at meron ding schedule para sa USAR. Kaya kailangan namin gawin pareho kapag bahagi ka ng USAR team. Tulad ng schedule sa firefighting, nagtataas ka ng hagdan, humihila ng hose, nagpuputo ng bubong at nagsasanay sa roof props. Pagkatapos, kapag nasa extrication ka na at USAR, gumagawa ka ng swift water rescue, pumapasok sa tubig, nasa bangka, at nagsasanay ng rope rescue sa crane, matataas na gusali o gilid ng mga ito. Gumagawa ka ng confined space training sa IDLH na kapaligiran. Gumagawa ka ng structure collapse rescue. Gumagawa kami ng shoring at heavy lifting, lahat ng iyon. Kasanayan ito na kailangan palaging gamitin tulad sa propesyon na ito. Kailangan mo magpatuloy dahil sobrang dami ng ginagawa. Pagkatapos, dinadala namin ang malaking Type 1 USAR, isang Class A tractor trailer na kumpleto sa kagamitan. Saan man kami pumunta, dala namin ito kaya laging may gamit kami. Hindi lang talaga namin kayang ilagay lahat ng mga gamit na yon sa fire engine truck namin. Wala kaming sapat na espasyo para doon. Anong training regimen ang kailangan ninyo? Ako kasi naglaro ng water polo noong kolehiyo. Athletic ako at maganda stamina ko pero nakita ko yung ilan sa inyo na umaakyat sa burol na parang andali lang. Oo.
Ang maganda sa serbisyo ng bumbero, alam mo, dahil nasa istasyon kami ng bumbero ng 2 hanggang 4 na araw kada duty, pinapayagan nila kaming mag-ehersisyo at kailangan talaga naming mag-workout. Kaya nung napadaan ako sa gym nyo, sabi ko, ayos to. Dapat mag-set ka na yon. Oo, pero alam mo, sabi nila, nag-workout tayo hindi dahil gusto natin, kundi dahil kailangan natin. Oo. Mabigat talaga ang gamit. Hindi ko itatanggi, malapit na akong mag-50 anyos. At totoo, pakiramdam ko, parang katulad ng teknolohiya sa mga sasakyan, lahat ng gamit sa fire department ay pabigat ng pabigat. Yung mga BA na suot namin na may hangin sa likod, mas mabigat na ngayon, mas malalaki na sila, mas malalaki na ang mga silindro, mas mabigat na ang frame at lahat ng bahagi. Yung gear namin, sobrang bigat at init, 3 patong pa. Sabi mo nga, pag Agosto at nasa bubong ka, para mas gusto mo na lang nasa tabing dagat. Oo, kapag may sunog sa kagubatan, mainit talaga. Nasa mga palumpong pa kami kaya mas mainit doon. Medyo mas magaan yung gear na yon, pero meron pa rin kami mga backpack na dala at nagtatrabaho kami ng ilang oras. Alam mo, mahirap talaga ang trabaho to. Hindi ito para sa lahat. Dude, sa huling trabaho ko sa pag-ahon ng sasakyan, yung isa ng mga 600 talampakan, 2 talaga ang sasakyan na sangkot. Nagkataon lang na pareho sila ng lugar, pero magkaibang panahon nangyari. Yun yung isa, parang hindi ko talaga napapahanga si Easy. Nasa kalagitnaan ako ng 30 at maayos ang kondisyon ko. Palagi ko itong ginagawa. Ginagawa ko itong trabaho na naka-shorts lang, minsan naka-vest or gloves. Nasa baba kami ni Alex para mag-rig. Pagkatapos, may bumbero na para sa safety. Ano tawag nila doon? Bumbero ba? US Forestry. US Forestry, di ba? Nasa baba sila para magbukas ng daan. Kasi nung bumangga yung sasakyan, nagliyab at nasunog doon. Pinatay nila yung apoy nung gabing bago. Kaya bumalik kami kinabukasan sa liwanag. Nandun sila para sa kaligtasan. Pagkatapos, paakyat na ako, hingal na hingal at nakasuot pa rin ng ganito. Naunggusan ako ng mga taga-forestry na naka-uniforme, may dalang chainsaw na nakapatong sa balikat at isang braso lang ang gamit. Sabi ko, ang galing niya. Ibang klase talaga ang hotshots. Ang galing nun. Sabi ko, bro, alam ko nahihirapan din siya. Ang hirap, pero hindi ko kaya gawin yon. At yung mga gamit na suot niya sa ibabaw ng uniform niya, pati yung malaking pangit na helmet na mainit, grabe talaga yung ipinakita niyang tibay. Parang tibay na hindi ko pa nakita dati. Sila mismo yung mga taong sinasabi ko na kailangan kong habulin sa gitna ng mga sunog para siguraduhin na hindi sila, alam mo yon, kapag nasugatan sila, trabaho ko na iligtas sila. Kaya sobrang hirap ng trabaho na to. Sobrang hirap talaga. Talagang mapapagod ka. Napagod ako, kakatingin lang sa kanila. Gabi, saludo ako. Sila talaga ang mga hotshots. Sila ang elite pagdating sa wildland firefighting. At dahil yun sa matinding passion at mahal nila ang ginagawa nila at grabe sila mag-ensayo. Kaya ngayon, alam mo na kung bakit. Maisip ko na parang cardio training talaga yon higit sa lahat. Dahil sabi mo nga, dahil may dala silang kagamitan. Nandun sila sa baba, pinuputol ang mga puno at ginagawa lahat ng yon, tapos kailangan nilang buhatin pababa ang mga gamit. Hindi yan ina-airlift. Kailangan mong buhatin pabalik paakyat. At matarik na matarik yung burol, daan-daang talampakan. At kaya sila nandun sa pinakamatarik na bahagi ng lupa dahil hindi mo naman pwedeng idaan ng fire truck o kahit anong sasakyan doon. Kaya, Sana tama ang bayad sa kanila, pare. Talagang kailangan nilang taasan ang sweldo nila. Sa ngayon ako, Hindi ko maisip yon. Wala akong kilalang gagawa ng ganun. mahirap yon. Talagang mahirap na trabaho yan. O, papalapit na tayo sa isang oras. Alex, may gusto ka pa bang panghuling idagdag? Wala naman. Gusto ko lang magpasalamat sa inyo. Alam mo, gaya ng sinabi ko, mahalaga talaga ang pagtutulungan ng linya ng trabaho namin at sa inyo, sa tingin ko. Maganda talagang magkaroon ng relasyon sa lahat ng fire department at sana mas maraming towing companies ang sumali sa inyong training at iba pa. Kaya kapag may malalaking aksidente o extrication, magkakatulungan tayo mga kasangga, di ba? at alam mo, isa sa pinakamalaking hamon na kinakaharap namin sa serbisyo ng bumbero ay gusto naming matuto mula sa mga insidenteng napuntahan na namin. Ang totoo, pwede kami magpahatid ng mga sasakyan buong araw sa aming training center at pwede naming putulin o gamitin sa pagsasanay doon. Pero mahirap talaga makahanap ng semi-truck, kahit tractor lang, para magaya namin yung mga insidente gaya ng kotse na ipit sa ilalim ng trailer at mapagpraktisan paano ito iaangat gamit ang kagamitan namin. Meron kaming magagandang kagamitan na kayang gamitin pang-angat. Nakita ko na rin sila, grabe. May patpat silang gamit na suporta. At ikaw, Ang Paratex ng mga stabilizer na tumutulong itulak pataas.
Pero meron din tayong bagong-bagong airbag na kayang mag-angat ng isang fire engine. At puro hangin lang ito at nagtutulak pataas. Ito ang mga gamit na binili namin matapos naming tumugon sa mga insidenteng ito para mapabuti ang aming kakayahan. Pero alam mo, ngayong magkaibigan na tayo dito, tatawagan namin kayo kasi gusto naming matutunan ang mga ganyang bagay. Kahit iangat mo lang ang kotse at ipakita sa amin paano ito gumagana at paano kayo mag-setup, malaking tulong na yon para sa amin. Para sa amin. Meron ko naman ang numero ni Alex sa tingin ko. Kaya sige, mag-ugnayan tayo at pwede nating ayusin yan. Habang nagtatapos tayo, alam mo naman, dito sa California, halos buong taon tag-init, umaabot ng 80 degrees kahit Pasko. Wala talagang snowstorm dito. Pero alam mo, na yung papalapit ng tagsibol at pagkatapos ay taginit na rin sa loob lang ng isang buwan, alam mo, Hunyo na. Meron ka bang mabilisang mga tips na baka hindi alam ng mga tao para makaewas sa sunog, mga bagay na pwede nilang gawin na alam mo hindi ligtas pero ginagawa pa rin natin? Parang pag-iwan ng charger na nakasaksak buong gabi o ibang simpleng pagkakamali. Oo, sa tingin ko, alam mo, ang mainit na usapan ngayon na madalas nating nakikita sa buong bansa ay yung mga scooter at e-bike na sobra-sobrang china-charge, nagkakaroon ng sunog, umiinit sila, tapos maya-maya, nagkakaproblema na. Oo, napanood ko ng mga video niya na sumasabog sa garahe kasi may mga gawang China na hindi lahat regulated, tama? Alam mo, may ganyan ding bisikleta anak ko at lagi ko siyang pinalalahanan. Pag puno na ang charge, tanggalin agad sa saksakan. Hindi kailangan manatili sa saksakan. May regulator ang iPhone na babagalan ang pag-charge. Kapag umabot na sa isang tiyak na porsyento, matalino ang sistema nito. Tama ka, hindi lahat ng e-bike, bisikleta o iba pa ay may ganung proteksyon. May mga tao talagang binabago gamit nila kaya nawawala sa warranty ng manufacturer. Ganun lang talaga. Kaya tanggalin nyo na yung mga bagay na naka-charge kapag puno na mga pare. Tama ba? Oh, yun talaga ang pinaka-safe na paraan, syempre. At alam mo yun, syempre, siguraduhin mo rin na may smoke detector ka. Sa dami ng pinupuntahan ko, kadalasan walang smoke detector. Mahalaga ito at pwedeng magligtas ng buhay. Totoo yan. Tama, iniisip ng iba, nakakainis lang ang tunog. Pero, senyales lang yun na kailangang palitan ang baterya. Kasama din ang carbon monoxide alarm. O iyan ang tahimik na pumapatay. Kailangan mong kumuha ng ganyan. Mura lang talaga, pinalitan ko yung carbon monoxide detector ko ng Smart. Hindi mahal. Sobrang mura. Pwede kang kumuha ng combo na parehong smoke detector at carbon monoxide alarm. Bakit hindi? Ginagamit ko si Vivint para sa home security at cameras ko. Kasi smart na lahat na yon. Oo. At mura lang yung mga yon, tulad ng mga carbon monoxide alarm at smoke detector. Alam mo yon, pwede nitong iligtas ang buhay mo, di ba? Oo. Kahit anong makakaligtas sa'yo, babayaran ko. Oo, syempre, magandang investment yan. O sige, Pinahahalaga namin ang serbisyo mo pare. Ang galing ng trabaho at karera ninyong lahat. Sana nag-enjoy kayo sa episode na to. Ayos pare. Salamat. salamat Robert, salamat. Pinahalagahan ko pare. O,